Hello, good morning everyone. Sir Ricky Gamay here at isa ka ba sa mga nagtatanong kung paano nga ba ibalik ang hataw sa negosyo? Lalong-lalo na kung dito ka sa health wealth business. Paano mo ibabalik yung dating ikaw? Ba? Paano mo ibabalik yung dating mong excitement kung paano mo ihataw ang negosyo mo dito sa health wealth? So guys, kung yan yung isa sa mga tanong nyo, meron po akong tips na pwedeng i-share sa inyo at pwede nyo pong magamit at i-apply para sa pang-araw-araw nyo po na trabaho dito sa health wealth business. Okay? So ano po yung una para po ibalik yung hataw mo dito sa health wealth? Unang-una, kailangan nyo pong mag-attend sa mga seminars. Alam nyo po ba, nung nagsisimula ako sa business ng health wealth, ay isa yan sa mga naging struggles ko kung paano ko ibabalik yung dati kong gigil. Pero nalaman ko ng seminars pala, mga pag-attend ng mga presentation, isa yun sa mga naging dahilan kung paano ko po binalik yung gigil ko. Kasi po sa mga seminars, kahit po pabalik-balik, halos nakakamasumuna, no? Pabalik-balik yung presentation minsan, di ba? Pero alam niyo po ba na paraan pala yun ng pagmamaster ng presentation at unti-unti pala nating ina-adapt yun, no? Kaya kung ikaw ay gusto mong ibalik yung hataw mo, kailangan po ay lagi po kayo nag-attend ng seminars, mga presentation. Kasi may mga pagkakataon po na yung mga naririnig po natin, no? Mga naririnig natin, may mga times po doon na minsan may ibang words ka naman na makukuha galing sa mga speakers. At kadalasan po, pag nag-attend po tayo ng seminars, may mga nakikilala po tayo ng mga bagong kaibigan na minsan yun yung nagiging dahilan kung bakit gusto natin humataw ulit. Ibig sabihin, minsan nagkakaroon po tayo ng bonding. O, nakapag-create po tayo ng bonding sa mga kapwa natin distributors at minsan doon po tayo mas nanggigigil kung nalalaman po natin yung story nila sa buhay. Kasi guys, para po sa mga hindi nakakaalam, ang positivity po ng tao ay itatransfer po yun sa mga nanghihina. Kaya pag nag-attend po kayo ng seminars, minsan pag down na down kayo, pag uma-attend po kayo ng seminars, na itatransfer po ng mga nanggigigil na mga distributors, yung gigil nila, yung excitement level nila, doon po sa'yo. Kaya po ang nangyayari, naging excited ka rin po. Yun po yung isa sa mga paraan. Okay? Pangalawa, kailangan nyo pong makipag-usap, no? Kailangan nyo makipag-usap doon sa mga co-distributors or mga uplines nyo po, no? Or mga coach or mentor nyo po dito sa health wealth business. Bakit kailangan nyo gawin yon? Minsan kasi, yung mga pinagdaanan nila at pagdadaanan mo pala ngayon, minsan may mga sagot na sila doon eh. Lalong-lalo na yung mga mentor nyo, yung mga uplines nyo, minsan pinagdaanan na nila yun. Ibig sabihin, yung level na yan, nalampasan na nila yon. At bakit mo kailangan makipag-usap sa kanila, makipag-banding sa kanila, or tumawag? Bakit kailangan? Kasi pwedeng makahingi ka ng mga idea doon, mga tips, kung ano yung pwede mong gawin sa panahon na ikaw yung nasa sitwasyon na yan. Kaya importante na meron po tayong koneksyon sa mga uplines natin or mga co-distributor, even mga crosslines natin. Hindi ibig sabihin na yung crosslines natin is hindi natin yung kakampi. Alam niyo po ba na kadalasan ang mga crosslines natin, yung mga distributor sa ibang grupo, yun yung nagbibigay ng lakas sa atin minsan. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na good competition. Ibig sabihin, pag nagkakaroon ka na ng tinatawag na competition sa sarili mo, parang hinahalin tulad mo na yung galing mo sa kanila, parang nanggigigil ka doon eh. Nagkakaroon ka ngayon ng drive para masabayan yung hataw niya. Ganun po siya. Kaya po,
Kung may mga crosslines kayo, may mga mentors, may mga, even yung mga downlines natin, kailangan mga kaibigan po natin sila. Kasi balang araw, yun po yung magpapalakas sa atin sa panahon po na nanghihina tayo. Okay? Pangatlo, ano pa? Kailangan mong balikan yung reason kung bakit nagsimula ka dito sa Health Wealth. Yun po yung kadalasan na nawawala sa atin eh. Guys, pag ikaw po ay nanghihina na, no? Yung tipong parang ayoko nang humataw. Parang ano bang nangyari sa akin? Parang hindi na ako katulad ng dati. Guys, kung nandyan ka po sa panahon na lugmok ka, balikan mo lang po yung reason bakit ka sumalik sa ganitong klase ng business. Balikan nyo po yung panahon na kung saan nagsisimula ka pa lang. Kasi guys, let me tell you, kung ano ka dati at kung titingnan mo yung sarili mo ngayon, malayo ka na sa dating ikaw. Ibig sabihin, kung babalikan mo yung reason mo kung bakit ka sumali, isa yon sa mga maghahatak sa'yo para ibalik mo yung hataw mo. Bakit ka nga ba sumali dito sa Health Wealth business? Ano yung main reason mo? Kasi kung babalikan mo yon, babalik yung gigil mo at magpapatuloy ka sa ganitong klase ng negosyo at mag-aaral ka ulit ngayon. Okay? So, part po yun ng disiplina sa sarili. At once na unti-unti nyo pong ma-adapt yung ganong klase ng disiplina, ang mangyayari po ay unti-unti na rin po kayong mag-i-enter into the next level of your journey in this kind of business. Kaya, guys, sa mga nanghihina dyan, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil maraming kagaya mo na lumalaban at linalaban yung pangarap nila para puksain yung kahirapan. Kasama mo ako sa pagpuksa doon, okay? Maraming salamat, and then I hope na marami akong nabigay na tips and idea, lalong-lalo na ako nagdinegosyo ka dito sa Health Wealth business or network marketing industry. God bless everyone. See you on my next video. Thank you so much.